Magandang gabi sa lahat, no? Ating mga kapatiran sa Panginoong Hesus. Nandito naman po tayo ngayon sa ating online Bible School about divine healing, no? At sa lahat ng mga kapatid sa Panginoong Hesus at sa lahat ng mga students, no? At mamaya ibibigay ko yung tanong regarding sa ating topic ngayon is about divine healing and the will of God. Amen, no? So ulit, divine healing and the will of God, no? Ang kagalingang mula sa Panginoon, mula sa Diyos, at yung tunay na kalooban or kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kasi sa ating topic ngayon, it is always God's will for you to be healed, no? Palaging kagustuhan ng Panginoong Diyos na bawat lahat sa atin, no? Bawat isa sa atin, no? Lahat sa atin is makareceive ng ating mga healing or physical healing, no? Hindi lang tulad ng sinasabi ng iba na okay lang kahit may karamdaman ka daw kasi kung mamatay ka is na ma-experience mo rin, no? Daw naman yung langit, no? Kasi there is life after death. At before tayo magpo-proceed, no, ang review lang tayo sa ating topic, no, last week, no, yung topic natin last week is about whose faith, no, kung kanino ba talaga ang pananampalataya, no, yung may mga impact, no, doon natin malalaman na sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya is it is very possible for us to receive breakthrough, to receive our physical healing, hindi lang sa ating katawan, kundi sa magitan din ng ating mga pananampalataya is yung mga kamag-anak natin or mga friends, relatives, classmates, no? Is pwede silang pagagalingin ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga pananampalataya. No? Tulad dong si Jairus, no? Diba yung anak niya babae ang mamamatay na, no? Nung pagdating na ni Jesus, sinabi pa ni Jesus niya, huwag kayong umiyak kasi yung bata is natutulog lang, no? Pero alam naman talaga ni Jesus na yung bata is patay na talaga. Kaya lang, before pumunta doon yung Panginoong Hesus, sinabi ni Jairus, nung ama ng batang babae, no? Lord, sumama ka sa akin, no? At ilay hands mo siya, hawakan mo siya, because I believe pwede mo siyang mapapagaling, no? And that very hour, ang Jairus' daughter, was raised from the dead, no? Dahil sa pananampalataya ng kanyang ama na si Jairus. Hindi lang kay Jairus, kundi tulad din nung Roman centurion, no? Na nung sinabi ng Panginoong Diyos na tara na, puntahan na natin siya, no? Because sabi ng centurion, Lord, yung isa sa mga servant ko ngayon is nagkakasakit na is dapat samahan mo ako, no, para mapagaling siya, no. Pero the moment, no, na sinabi na ng Panginoong Hesus na puntahan na natin siya, no, sabi ng Roman centurion, Lord, wag na po, no, because sabihin nyo lang yung salita, istiyak na gagaling yung alipin ko, no. Ang sabi niya na hindi na pwedeng pupunta ka pa doon sa aking bahay, no, because I believe, no. Dahil ako, sabi ng centurion, is under din ako sa isang authority, no? Dahil siya is may ranking din siya sa kanilang society, no? Because politically may siya, may tawag nito, may papel sa kanilang society. Pero sinabi ko sa isa kong alipin na umalis ka, tumalis siya, at sinabi ko rin sa isa na punta ka at pumunta siya, no? Anong sabi ng Panginoong Hesus? Hindi pa ako nakakita ng ganitong pananampalataya kahit pa sa Israel. Hindi siya nag-expect na sa Roman centurion pa siya makakita ng ganoong kalakas na pananampalataya, no? Kasi sa Bible, dua lang ang ni Jesus, no? Nasabi na may mga malakas na pananampalataya, no? And the other one was the Canaanite woman, no? At yung isa is yung Roman centurion. Topic for today is about divine healing and the will of God.
yung kagalingan, no? Mula sa Panginoon at saka yung tunay nga kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin or tunay na kagustuhan niya sa bawat isa sa atin. O dito natin makikita, no? Kung babasahin ko sa ating manual ngayon is healing is always God's will, no? Palaging kagustuhan ng ating Panginoon Diyos, ating Panginoong Hesus, na bawat tayo is is gumaling sa ating mga karamdaman, no? Hindi tulad ng sinabi ng iba dyan, no? Kung may mga trials, may mga struggles, may mga sakit, no? Yung iba sa kanila is nagsasabi na, okay lang tatanggapin ko to kasi ganito yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko, no? Pero sa totoo, hindi naman talaga kalooban ng Panginoon na tayo ay magkakasakit. Because sabi sa John 10:10, the devil came to steal, to destroy, and to kill, no? At isa sa mga agent, no, sa mga recruitment agency ni Satan, no, para tayo is is destroy and to kill us is sa pamagitan ng mga karamdaman, no, sa pamagitan ng mga sakit, no? Yon yung mga agent ni Satan para tayo destroy, no, para tayo is puksain, is para tayo is patayin, no? What is God's will? Ano ba talaga yung tunay na kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Sa John chapter 10 verse 10, sabi dito, at naquote ko na kanina, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ibang translation, have it to the full. I came to give you abundant life and have it to the full, no? So, dito natin malalaman na yung tunay na kalooban ng Panginoong Hesus sa atin is for us to receive life, for us to receive salvation, for us to receive our physical healing, no? Pastor, bakit ako nagkakasakit? Kaninong kalooban to, no? Tulad ng sinabi kanina sa first sentence, the thief cometh not but to steal, to destroy, and to kill, no? Sino yung na yun? Sino yung killer na yun? Sino yung magnanakaw na yun? Wala nang iba kundi si Satan. No, kaya wag nating isisi sa Panginoong Hesus o sa Panginoong Diyos, no, yung karamdaman na nararanasan natin ngayon, nararanasan natin yesterday. No? Dahil hindi naman talaga kalooban ng Panginoong Hesus na bawat isa sa atin is magkasakit, no? God's will must be that everyone might have life and have it more abundantly. No, so it means ang tunay na kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay is upang tayo ay magkaroon ng buhay. Abundant life, prosperous life, no? Bawat isa sa atin is hindi magmukhang kawawa sa harap ng Diyos at sa harap ng ibang mga tao, no? Kaya naniniwala ako, pag yung tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus nag-stick sa kanyang mga salita, no, you will receive abundant life, no? I am not talking about or I'm not teaching about prosperity gospel because there is no other gospel aside from the life, birth, life, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero, sinabi din sa kanyang mga salita, kahit nasa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So it means, yung tunay na kalooban ng Panginoong Diyos sa atin is for us to receive life and have it to the full, abundant life, no? God's will must be that the works of the devil be destroyed. It isa rin sa kalooban ng Panginoong Hesus or Panginoong Diyos na mapuksa yung mga gawain ng mga demonyo, mga gawain ni Satanas at ang kanyang mga angheles, ang mga gawain ng mga diablo. Tulad ng sinabi sa Acts chapter 10 verse 38. Sinabi dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, and how he went around doing good, healing all who were under the power of the devil, or healing all that were oppressed of the devil,
because God was with him. For God was with him. So, isa rin sa mga tunay na kalooban ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin is ano? To destroy the works of the devil. Hindi lang upang tayo magkaroon ng buhay na masagana, buhay na walang hanggan, ang maligtas tayo sa kapangyarihan ng apoy sa impyerno, no? But one of the will of God to our lives is to destroy the works of the devil. Tulad ng sinabi sa Acts chapter 10 verse 38, no? God's will must be that if God is with someone, that they should be anointed with the Holy Ghost and with power, and that they go about doing good and healing all that are oppressed of the devil, no? Hindi lang, no, na yung Panginoong Hesus lang yung inappoint or inanoint ng God the Father to destroy the works of the devil, but it is also God's will for us kung saan yung bawat isa na tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kung saan yung bawat isa na tumanggap at pinapanahanan na ng banal na Espiritu is is makakapuksa rin ng mga ng mga gawain ng mga diablo. Sabi ni Jesus, behold, they have given you the power, no, to tread upon serpents and scorpions and all of the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you, no? At isa rin yan sa mga kalooban ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin, na lahat tayo is hindi lang ministers of salvation, but also ministers of healing, no? Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, kung paano ako sinugo ng Ama, is isusugo ko rin kayo. At isa sa mga sugo at isa sa mga utos ng Panginoong Hesus sa atin is to destroy the works of the devil. Na kung saan sa pamagitan ng panalangin at pananampalataya ng mga taong tumanggap sa Panginoong Hesus is makakapagministeryo sila ng kagalingan sa ibang mga taong may mga sakit, no? God's will must be that we prosper and be in health as our soul prospers, no? Kung paanong pinapasagana ng Panginoong Diyos yung ating mga kaluluwa, yung ating mga espiritu, ganun din sa ating mga katawang lupa. Sa ating mga physical na katawan, gusto ng Panginoong Hesus, na magiging prosperous din tayo. No? Kung saan, yung buhay ng bawat isa sa atin, yung ating mga katawan is illness-free, no? Sickness-free, disease-free, no pa, cancer-free, fever-free, no? At kahit ano pang mga sakit na maaaring ma-diagnose ng medisina, no? Bawat isa sa atin, gusto ng Panginoong Diyos na bawat sa atin magpa-prosper, magiging masagana tayo, magiging healthy tayo, not just in spirit, but not just in soul, but also in our physical health, no? Amen. Before you can be in health, you may have to be healed, no? Kumbaga, before tayo gagaling, dapat or before tayo magiging healthy, no, dapat bawat isa sa atin is dapat gumaling, no, sa mga karamdaman, no, na maaring ibigay ni Satanas ang kanyang mga angheles, no? God's will must be that His will be done on earth as it is in heaven, no? Kahit sa the Lord's Prayer sa Matthew chapter 6, di ba sabi doon, let your will be done on earth as it is in heaven, as it is in heaven. Now, so it means, kung ano daw yung sa langit, ganito din sa lupa. Tulad ng sinabi sa Psalm 119 verse 89 to 92. No? The word of God is settled. Kumbaga, kung ipinahintulot doon ng Panginoong Diyos sa langit, ganito din sa atin sa lupa. James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves, no? At maraming mga kapatid natin ngayon, no, is palaging nakikinig or palaging nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos about healing. But sometimes lumalabas lang sa kabilang tainga. They are not practicing it, no? Because they themselves they afraid that if they pray to someone, nothing will happen, mapapahiya sila, no? Kaya yung iba hindi na lang nagmi-ministeryo, hindi na lang nagpapanalangin sa iba, no?
dahil nahihiya sila mismo. Pero sabi ni James, dapat kung ano yung narinig nyo sa salita ng Diyos, dapat you will put it into practice, no? Pag sinabi ng salita ng Diyos na pag may sakit yung iba sa inyo, magpatawag siya ng mga elders or kahit na ano pang mga believers, no, sa iglesia, no, sa church. At yung mga elders sa church or mga pastors o mga deacons, ano pa, yung mga members na may mga pananampalataya, dapat we have to pray for the sick person. No? Hindi pwedeng sinabi ng ni James sa chapter 5 verse 16 na magpatawag kayo ng elders sa church. Tapos nung pinatawag na yung elders sa church, okay. Pero hindi ka naman talaga nagpe-pray sa kanila. No? Ano sabi ni James? Kung ano daw yung mga narinig natin, hindi natin sinasagwa, we are deceiving ourselves. No? Kumbaga, niloloko lang natin yung ating mga sarili. No? Kasi, ang God's will, na dapat tayo is ang doers of the word, not just hearers. No? Amen. Praise the Lord. What is God's will? No? Dito natin makikita rin sa Matthew chapter 22 verse 35 to 40. No? Sabi dito, then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, Master, which is the great commandment in thy law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, tapos, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. No? At isa din dito is dapat nating mahalin yung ating yung ating mga kapatid. Hindi lang kapatid sa dugo, kapatid sa pamilya, hindi lang kapatid sa simbahan or sa mga ministry, kundi lahat ng tao, no? Na pwede nating ma-encounter sa ating mga buhay. Sila yung mga kapatid natin, no? Kaya dapat isasagawa natin yung ating mga narinig, no? Dapat we must put it into action. No? Dapat isagawa natin. Is divine healing, no? Ano ba talaga yung kagalingang mula sa Diyos, no? Divine healing is not God directing the doctor's hands, no? Hindi to yung kumbaga surgery ka ng doktor, tapos gumaling ka sa surgery, hindi yan. Kasi pag sinabing divine healing is ang miracle, no? Miracles from the Lord na ikaw talaga ay gumaling, hindi sa pamagitan ng mga doktor, hindi sa pamagitan ng mga ng mga babaylan or mga albularyo, no? Kundi sa pamagitan talaga ng Panginoon, no? Yan yung divine healing. Divine healing is not connected to exercise, diet, or nutrition, no? Hindi siya connected dyan yung divine healing. Divine healing is not immortality. No? At sana hindi natin ma-misinterpret kasi yung iba, pag nagkakasakit, madalas na sinasabi ng bawat isa is na okay lang kahit hindi ako gumaling. Kasi kahit mabubuhay pa ako ngayon, darating din naman yung panahon na mamamatay naman talaga ako. And I admit na isa rin ako sa mga taong nag-iisip ng ganyan nung nagkasakit ako. But iba talaga pag tunay mong naramdaman yung kagalingang mula sa Panginoon. No? Mag-aapoy ka talaga, no? To testify that God was healing you. No? Ako dati, no? No, Lord, okay lang kahit wag na akong pagalingin kasi kahit pagalingin mo ako, darating yung panahon na mamamatay naman talaga ako. No, tulad ng nangyari kay Lazarus, 'di ba, namatay naman siya, tapos 4 days na siya nakalibing, tapos nabuhay muli si Lazarus, pero kaya lang ang Bible din nag-record na pinagplanuhan siyang patayin ng mga priests. No? Kasi sa magitan ng testimony ni Lazarus is marami talaga yung naniniwala kay Lord Jesus, no? Kaya pinagplanuhan nila, no, to assassin Lazarus, no, para patayin si Lazarus, no? Divine healing is not immunity, although immunity is promised to Christians, no. Divine healing is the power of God
working within a person's body to remove sickness or disease and or to repair the part of the human body that has been affected by sickness, disease, or demonic influence, no? Yung divine healing, yung kagalingan mula sa Panginoon is yung talaga yung kapangyarihan ng Panginoon, no? Kung saan yung kapangyarihan ng Panginoon, yun talaga yung gumaling sa'yo. Hindi yung mga doktor, hindi yung mga albularyo, no? Tapos sinabi dito na divine healing is not immortality because everyone Jesus healed later died, no? Hindi siya immortality na pag pinagaling ka na ng Panginoong Hesus, it doesn't mean na hindi ka na mamamatay forever. No, kasi sa Bible, ang mga pinagaling ng Panginoong Hesus is namatay naman talaga. But they received their physical breakthrough. Kung saan nung nagkasakit sila, is pinagaling naman sila talaga ng Panginoon, no? If a person continues doing what they did to get sick the first time, the sickness may come back on them, no? Kumbaga, sabi dito, kung pinagaling ka na ng Panginoon, no? Tapos alam mo na, nas magitan ng mga ganoong mga lifestyle, doon ka nagkakasakit, tapos pinagaling ka na ng Panginoon, no? Huwag kang mag-expect na hindi na yan babalik sa'yo. Kasi inaabuso mo yung katawan mo, no? Dapat, kung diyan ka nagkasakit, dapat marunong ka mong umiwas, no? Marunong ka nang umiwas because you know that ahead of you, there is, pitfall. Baga sa aton pa sa Ilonggo, kay dra ka na kagi ka na da hulog ligad, hindi ka na da sagad labay-labay ta kay may tugalbong na da, no? Hindi ka na luwat labay-labay. That is because may may pilas na nada, no? So it means, kapag tayo ay pinagaling na ng Panginoong Hesus, kung ano man yung mga reason or mga pagkain, no, or mga lifestyle kung saan tayo nagsakit, dapat iwasan na natin, no? Amen. Hallelujah. No, at naway bawat isa is may natutunan sa bawat isa sa atin about divine healing and the will of God, no? Healing is always God's will, no? Kumbaga, talagang tunay na kalooban ng Panginoon na tayo is gumaling sa ating mga karamdaman, no? Tulad ng sinabi sa Matthew chapter 8 verse 2 to 3, and behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed, no? Kung saan may ketong sa Ilonggo pa aro, lumapit sa Panginoong Hesus, no? At lumuhod siya sa Panginoong Hesus, sabi niya, Lord, kung kalooban mo talaga is gagaling ako. Sabi ng Panginoong Hesus, yes, kagustuhan ko talaga, kalooban ko talaga na gumaling ka, no? Amen. So it means yung divine healing is always God's will for us, for all of us. Hindi tulad ng isang pari na pag nananalangin ka sa Lord na hindi ka na gumaling. Yung ibig sabihin daw is binibigyan ka ng Panginoon ng ang ministry of suffering. Sabi ng Bible, surely hath bore our griefs and carried our sorrows. No? Isaiah 53 verse 4 to 5. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. No? Kung saan sa pagpapapako ng Panginoong Hesus, no? Kanyang pag-alay ng kanyang katawan, no? Kung paano siya nilatigo, kung paano siya dinuraan, no? Paano siya ipinako yung mga kamay, no? It is for us to receive our healing, no? Tulad ng sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, he with his own self bore our sins in his body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness,
By His wounds we are healed. So it means it is always God's will for us to be healed. Amen. Hallelujah. No? No? Kaya, no? Naway sa mga aral na ito is ating matutunan, no? Ating mapag-aralan na yung mga sakit hindi naman talaga galing sa Panginoong Diyos, hindi galing sa Panginoong Hesus, bagkus gusto pa nga ng Panginoon na lahat tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. No? May isang tao na nagkasakit, no? Sabi ng madalas, no, ng mga tao is okay lang, tatanggapin ko ito kasi kalooban ito ng Panginoon, no? Sinisi pa ang Panginoon sa kanilang mga sakit, no? Sa kanyang kagustuhan na tayong lahat is gumaling sa ating mga karamdaman, ang taliwas yung iniisip ng mga tao. Palaging iniisip ng tao na yung mga sakit galing sa Panginoon, hindi naman talaga kung i-base natin sa Bible. Kaya naway magmula ngayon is tatanggalin na natin sa ating mga isip na yung sakit is galing sa Panginoon. We have to dapat nating isipin na lahat ng sakit is galing sa demonyo, no? Lagnat man yan o kung ano man yung sakit, no? Kaya yung iba ang hindi nakaka-receive ng tunay na kagalingan is because in-invite nila yung sakit sa kanilang mga katawan. Pag maraming nagkakasipon, ay uso ngayon ng sipon, ay uso na ngayon ng lagnat, ay uso ng COVID-19. No? Tulad ng isang sa mga kasama ko dati, sinigaran. No? Nagkasipon siya. Tapos sinabi pa sa pulpito, na uso naman talaga ngayon yung sipon. Halos lahat nagkasipon. It's because dapat na yung mga alagad ng Diyos na nagre-rebuke ng mga sakit, yun pa talaga yung mga nagpapauso ng mga sakit based on their declaration. No? Kaya mula ngayon, huwag nyo nang pausuin yung sakit. No? Sometimes yung mga sakit, hindi kung sa aton pa sa Ilonggo, hindi ta na matabog. It's because yung sakit, ginabibi-baby. No? Merong iba, gusto lang nung uminom ng Royal, nagsasakit-sakitan, kaya natuluyan. No? Mukhang matamlay yata yung anak ko. Anong gusto mong merienda? Royal po, nay. No, kaya natuluyan, nagkasakit tuloy because ini-invite yung sakit sa mga katawan. Mula ngayon, yung sakit is i-rebuke na natin, no? Dahil hindi naman talaga yan kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay. No? At naway bawat isa sa atin is may natutunan sa ating topic ngayon is divine healing and the will of God. Baga sa main topic natin ngayon, it is always God's will for you. It is always God's will for us to be healed. Hallelujah. No? We will pray. Panginoong Hesus, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, nagpapasalamat kami ngayon sa teaching na ito. Kung saan, O Diyos, Lord, hindi namin dapat talaga isisi sa iyo yung aming mga karamdaman. Dahil sabi sa Bible, kalooban mo talaga na kami ay gumaling sa aming mga karamdaman tulad ng sinabi ng isang leper, yung kitungin na nakadescribe sa Bible, nakarecord. Sabi niya, Lord, kung kalooban mo is gagaling ako. Sabi mo, kalooban ko na gumaling ka. Kaya't gumaling. No? Gumaling yung taong may ketong. And Lord, salamat sa mga aral na ito kung saan kami mismo, we have the power to cast out sickness, diseases na pwedeng maaring madiagnose ng medisina. And Lord, salamat. Salamat o Diyos. Salamat Panginoon na bawat isa sa amin is ginagamit mo to minister healing sa iba pa naming mga kapatiran. At Lord, salamat na kahit na Lord sa aming mga kapatid namin sa Inigaran, Lord, salamat sa kapatid,
ng mga kapatid ng bawat isa sa amin na patuloy mo kaming ginagamit to pray for someone, for them to receive their physical breakthrough, for them to receive their physical healing. And Lord, salamat, O Diyos, at gamitin mo pa kami, O Diyos, kung saan, O Diyos, Lord, maraming ang makaka-receive ng kanilang mga physical breakthrough, kung saan, Lord, marami ang tawag nito, makakalaya, no, sa sakit at sa oppression na gawa ni Satanas at na kanyang mga angeles. Lord, sa ulit, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. At magandang gabi sa lahat. At salamat sa mga nag-join sa ating online teaching about divine healing and the will of God. Magandang gabi sa lahat. To God be all the glory. Hallelujah.